tumanggi ang Iran na itigil ang pagpayaman ng uranium sa mga negosasyon kasama ang Estados Unidos ng Amerika, kaya nabigo ang anumang posibleng kasunduan ukol sa nuklear sa hinaharap. Parehong panig ay handang ipagpatuloy ang diplomatikong usapan para maghahanap ng solusyon at mabawasan ang panganib ng paglala ng militar ng Washington. Kasabay nito, inilipat agad ng United Kingdom ang mga eroplano nila sa gitnang silangan matapos makatanggap ng impormasyon ukol sa planong pag-atake sa Iran. At nitong Miyerkules, ang punong ministro ng Israel ay agarang lumipad patungong Washington para makipagkita kay Donald Trump. Nakatakda sana ang pulong sa Pebrero, 18, pero hiniling ni Netanyahu na gawing mas maaga ng 1 linggo. Mahalaga ito at ipapaliwanag ko kung bakit sa episode na ito. Ngunit may iba pa. Ayon sa mga ulat, sinabi ng mga negosyador ng Estados Unidos sa Iran kung ano ang magiging anyo ng pag-atake kung mabigo ang negosasyon. At dito sa Tehran, sinubukan nilang makalusot sa sitwasyon sa pamamagitan ng pagsasabing handa ang Iran na magbigay sa Estados Unidos ng isang dokumento na may mga garantiya na hindi sila kailanman gagawa ng sandatang nuklear. Sige, pag-uusapan natin ang pinakabagong balita tungkol sa Iran sa episode na ito. Ako si Alexi Pechi. Tara't talakayin natin ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel, mag-like, mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito, at mag-subscribe din sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link nito ay nasa description ng video na ito. Sinabi ng mga negosyador ng Amerika na tumanggi ang Iran na itigil ang pagpayaman ng uranium sa negosasyon kasama ang Estados Unidos nitong Biyernes. Kaya nabigo ang proseso. Sa negosasyon noong Biyernes sa Oman, sa pagitan ng mga opisyal ng Estados Unidos at Iran, kinumpirma ng Tehran ang pagtanggi nilang itigil ang pagpayaman ng nuclear fuel. Pareho ring nagpahiwatig ang dalawang panig ng kahandaang ituloy ang diplomasya para maiwasan ang digmaan. At ayon sa ulat ng mga Iranian state media, sinabi ni Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Iran na si Abbas Araghchi sa panig ng Amerika na hindi balak ng Iran na itigil ang pagpayaman ng uranium o ilabas ang mga kaugnay na pasilidad palabas ng bansa. Sa ganitong paraan, tinanggihan ng Tehran ang isang pangunahing kahilingan ng Estados Unidos. Iginiit ni Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Iran na si Abbas Araghchi na ang pagpayaman ng uranium ay isang hindi maikakailang karapatan ng Tehran. Handa siyang pumasok sa kasunduan para mapakalma ang Estados Unidos sa isyung ito. Ayon sa kanya, handa ang Iran na ipagpatuloy ang pagpayaman ng uranium sa ilalim ng kasunduan, ngunit hindi ito gagamitin sa paggawa ng sandatang nuklear. Sabi pa ni Araghchi, ang pagpayaman ng uranium ay aming karapatan na dapat magpatuloy. Hindi nasira ng pambobomba ang aming kakayahan. Handa kaming makipagkasundo. At nararamdaman na parang nauunawaan na rin ng mga Iranian kung ano ang maaaring maging kahihinatnan nito para sa kanila. Kaya naman sinabi ni Abbas Araghchi na aatakehin ng Iran ang mga base ng Amerika sa gitnang silangan kung aatakihin ng mga puwersang Amerikano na nakapwesto sa rehiyon ang Iran. Iginiit din niya na hindi ito dapat ituring na pag-atake sa mga host country ng mga base na iyon. Halimbawa, nagsalita si Qatar Araghchi sa Al Jazeera kinabukasan matapos mangako ang Tehran at Washington na ipagpapatuloy ang hindi direktang negosasyon sa nuclear program. Bagaman di patiyak ang petsa ng susunod na negosasyon ayon kay Araghchi, sinabi na ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos na posibleng mangyari ito sa simula ng susunod na linggo. Mahalagang banggitin ang tungkol sa timing ng pulong na ito. Tandaan ang simula ng susunod na linggo. Ayon sa Axios, pinabilis ni Punong Ministro Benjamin Netanyahu ang pagbisita sa Washington at makikipagkita kay Pangulong Trump sa Miyerkules para talakayin ang negosasyon sa Iran. Ang anunsyo ng biglaang pagbisita ay ginawa matapos makipagpulong sa Oman sina Trump sugo Steven Witkoff at Jared Kushner sa Iranian Foreign Minister tungkol sa posibleng kasunduang nuklear. Malinaw na naipabatid kay Netanyahu ang mga nilalaman ng pag-uusap. Sinabi ni Trump na nagkaroon ng magandang pag-uusap sa Oman noong Biyernes sa pagitan ng United States at Iran. At ayon sa kanya, mas pabor na ngayon ang posisyon ng Iran sa kasunduang nuklear kumpara bago ang 12 araw na digmaan noong Hunyo nakaraang taon.
Hindi natutuwa si Netanyahu sa lahat ng ito. Nababahala siya na maaaring pumasok ang Estados Unidos ng Amerika sa isang limitadong kasunduang nuklear sa Iran na hindi isasaalang-alang ang iba pang interes ng Israel. Halimbawa, ang pagbawas sa ballistic missile program ng Iran at pag-alis ng proxy forces sa rehiyon. Ibig sabihin, para hindi suportahan ng Iran ang Hamas, Hezbollah, Houthis at iba pa. At ang bagay dito, sa simula pa lang ay binalak ni Netanyahu na makipagkita kay Trump sa White House noong ika-18 ng Pebrero. Kaya malamang natatalakayin ang mahalagang usapin dahil isang linggo siyang mas maagang darating sa Washington. Sa tingin ko, pagkatapos lang ng pulong na iyon, makikipagkita ang mga Amerikano sa Iranyano. Isa pang kawili-wiling bagay, agad matapos ang negosasyon sa mga Iranyano sa Oman. Bumisita noong Sabado sina Jared Kushner at Steven Witkoff, mga espesyal na kinatawan ni Trump, sa United States ship Abraham Lincoln na nasa Arabian Sea malapit sa Iran at maaaring maging pangunahing puwersa sa pag-atake sa Iran. Mahalagang tandaan na sina Kushner at Witkoff ay bumisita sa aircraft carrier na ito kasama si Admiral Brad Cooper, commander ng United States Central Command na mamumuno sa pag-atake kung ito'y mangyari. Ayon sa White House, layunin ng pagbisita sa aircraft carrier na ipakita sa Iran na may ibang opsyon si Trump kung mabigo ang negosasyon. Paalala lang, nagbanta si Trump na aatakehin ang Iran matapos palakasin ng United States ang kanilang puwersang pandagat sa rehiyon. Hinihiling sa Iran na itigil ang pagpayaman ng uranium na maaaring magdulot ng paggawa ng sandatang nuklear, pati na rin ang pagtigil sa pagdevelop ng ballistic missiles at pagsuporta sa mga armadong grupo sa buong rehiyon. Itinatanggi ng Tehran ang balak na gawing militar ang nuclear fuel, ngunit ayaw pa rin nilang itigil ang pagpayaman ng uranium. Noong Hunyo ng nakaraang taon, binomba na ng United States ang mga nuclear facility ng Iran. Sumali sila sa huling yugto ng 12 araw na kampanya ng pambobomba ng Israel. Sa tanghali, gumanti ang Iran ng missile strike sa base ng Amerika sa Qatar na may magandang relasyon sa Tehran at Washington. At ngayon, sinabi ni Ministro Arakci ngayong araw, at ito ang kanyang sinabi: sa kaso ng panibagong pag-atake ng United States, magiging katulad din ang mga magiging kahihinatnan. Hindi namin aatakihin ang Amerika, kundi mga base nila sa rehiyon ang target. Hindi rin namin aatakihin ang mga kalapit na bansa, kundi ang mga base ng Amerika sa kanilang teritoryo. Mayroong isang malaking pagkakaiba sa pagitan ng dalawang bagay na ito. Ayon sa ulat ng Axios, ipinaalam ng mga negosyador ng Amerika sa Iran kung paano magiging hitsura ang pag-atake kung mabigo ang negosasyon. Sinabi ni Donald Trump na kailangan ng oras sa negosasyon. Hindi nagmamadali ang Amerika pero handa silang umatake. Tatapusin ko ang episode sa sipi ni Donald Trump. Kailangan mong pumili ng panig. Marami pa tayong oras. Tulad sa Venezuela, naghintay tayo at hindi nagmadali. Maganda ang usapan natin sa Iran. May resulta na ngayon. Magkikita ulit tayo sa simula ng susunod na linggo. At gusto nilang magkaroon ng kasunduan, gaya ng nararapat lang na magkaroon ng kasunduan, alam nila ang mga magiging kahihinatnan kung hindi nila ito gagawin. Kung hindi sila makikipagkasundo, magiging mabigat ang mga magiging epekto. Kaya tingnan natin kung ano ang mangyayari. Dito ko natatapusin. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mga kaibigan, kung naging kapaki-pakinabang ang episode, maaari kayong mag-donate o mag-subscribe bilang sponsor sa YouTube bilang pasasalamat. Lahat ng mga link at detalye ay nasa description ng video na ito. Lubos akong magpapasalamat sa anumang suporta mula sa inyo. Hanggang dito na lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.